Hey guys! Welcome back sa ating podcast. I'm Jerlyn. Yan. At ako naman si JM. So today we're going to talk about something na mabigat pero sobrang relevant sa buhay ng mga Pilipino. Ang tinatawag natin na tragic reality. So hanggang kailan ba natin mararanasan ang mga trahedyas ng lipunan, ang kahirapan, ang kawalan ng hustisya at pang-aapi? Ang podcast na ito ay pinamagatan namin na ang mga bakas ng pilit kinakalimutan. Dahil maraming tao ang nakakalimot kung gaano kasalimuot ang naganap na extrajudicial killing noong panahon ng War on Drugs, nais naming ipahayag sa mga bagong henerasyon ang aming pananaw patungkol sa kalupitan at karumaldumal na pangyayari noong panahong nagaganap ito. Tama ka dyan, kaibigan. May isang tanong lang ako. Para sa'yo, anong ibig sabihin ng tragic reality sa buhay ng mga Pilipino? Ang tragic reality ay madalas nangyayari kapag merong mga sakuna or natural disaster katulad ng pagbaha, paglindol o kaya minsan naman ay pagguho. Pero sa topic natin, itatakil natin yung mga buhay na binawi ng kapwa rin natin. Hindi siya hindi siya nangyari dahil sa mga delubyo, kundi ang bumawi rin ay kapwa nating Pilipino. So, ang sa akin naman, ang tragic reality is yung mga nawawalan tayo ng mga mahal sa buhay sa mga hindi inaasahang paraan tulad na lamang ng mga tao na kinukuha na ng buhay yung ibang tao. Parang yung kaso ng mga missing sa Bongeros na hanggang ngayon unresolved pa rin. Sobrang sakit isipin na hindi nabigyan sila ng hustisya at yung mga pamilya nila ay naghihintay pa rin ng kasagutan ngayon. Ang di ko naman makakalimutan na tragic reality sa Pilipinas is yung war on drugs. For me, maraming talagang namatay na tao at maraming naiwan na pamilya. Hanggang ngayon, controversial issue pa rin siya. Parang naging normal na violence na lang, na dapat hindi dapat ganun yung case. Meron kaming nahanap na related article na ang pamagat ay Unveiling the Tragic Reality na akda ni Carl Lawrence Tabuzo, kung saan may quote kaming nakita at sasabihin ni Jerlyn. So, sa quote na yun, yung every person has the inheritable right to life. Sabi nga, kaya kung ganito na lang yung mga nangyayari, saan papasok ang mga karapatan natin? Kung iisipin, parang nawawala yung value ng mismong buhay ng mga tao. So una, pag-usapan muna natin yung konteksto ng akda. Saan nga ba umikot yung akdang ito? Bakit naisipan ng author na ito yung paglaanan niya ng pansin? Para sa'yo, Jillian. Ah, Basically, pinapaliwanag ng akda yung meaning at lawak ng AGK sa Pilipinas. Hindi lang siya numbers, kundi real story, real pain, kaya hindi natin pwede baliwalin kasi totoo. Ta Totoong tao at nakaka-epekto ito. So, para sa'yo naman, Jerlyn. Para sa akin, hindi lang naman siya basta kwento. It shows the effect of extrajudicial killings to society, sa karapatang pantao at sa hustisya, pati na rin sa everyday lives ng mga tao. Kung tutuusin nga lahat tayo naapektuhan nito directly or indirectly. Ikaw naman, JM, para sa'yo, So, anong siguro layunin ito ng nga akda? rin, syempre siguro yung goal niya is para magbigay ng recommendations like mag-reform ng batas, pagpapalakas ng human rights and education, at i-open yung communication sa lipunan. Hindi ibig sabihin na hindi lang tungkol sa problema, kundi yung solusyon din sa mga kinakarap na problema ng mga tao tungkol sa human rights. So, paano naman to nakaka-epekto sa realidad ng lipunan ng Pilipino, JM? So, so una, malinaw yung paglabag sa karapatang pantao at kawalan ng hustisya.
ng mga nasawi or yung mga pinatay. Hanggat walang accountability, laging uulit-ulitin yung cycle ng injustices. Kaya, sa tingin mo, ano naman ang idea mo tungkol dito, Jerly? Siguro sa akin yung kasama din yung kultura ng takot. Kasi alam mo yung parang lahat tahimik kasi natatakot sila na baka abusuhin sila ng mas nakakataas o may kapangyarihan. Tsaka pag natuto ka naman tumahimik, mas lalo silang lumalakas. Sa'yo, Jillian. Saka naman yung kawalan ng pananagutan. Yung tipong maraming tao namamatay pero walang nananagot. Patuloy lang merong namamatay pero walang hustisya sa mga pamilya ng matayan. Doon nawawala na yung mga tiwala sa government at sa justice system. So, sa teams naman tayo, ano nga bang mga major messages ng ACDA? Ikaw, JM. So, one team is yung poverty siguro at kawalan ng pantay na opportunity. Lagi, kasi lagi na lang yung mga mahirap yung pinakaapektado. Kung may access lang sila na mas maayos sa sistema, siguro hindi sila laging vulnerable sa mga pangyayaring ito. So, So, ibabalik ko sa'yo, Jerlyn. Sa tingin mo, an- ano ba yung naging effect niya? Major effect niya sa siguro, lipunan? siguro another team din yung corruption at pang-aabuso ng may kapangyarihan. Kasi, like, systemic na yung problem. Napaulit-ulit na lang sa istorya natin. Kahit anong panahon, ang nag-iiba lang yung muka, pero same din pa rin ang story. Sa'yo, Jillian. So, yung pinaka-striking for me as a mahirap na ordinary Filipino is yung sakripisyo talaga. Parang cycle na paulit-ulit lang na hindi natatapos. Hirap, namamatay na maging mahirap, yumayaman, yumayaman lalo. Hanggang ngayon, di pa rin nakikita ng marami yung tunay na sakripisyo nito. Ngayon, mas paliliman natin ang pag-uusap at pagsusuri. Para sa inyo, anong naging refleksyon nito as a person? Well, una naman no, malinaw naman, may malaking epekto ang paglabag sa karapatang pantao. Once na may kawalan ng hustisya, hati ang pananaw ng mga mamamayan. At kapag hati-hati yung mga tao, mas mahirap kumilos para sa pagbabago. Yes, and we can see other examples in history. Tulad na lang yung martial law. Ulit-ulit na ang narrative, nakakalungkot kasi hindi tayo natuto sa mga pagkakamali natin nung nakaraan. Tama ka Dan, no? Yung lalo nabubuo to sa utak ng tao yung mga takot. Tapos, s- dahil marami nang namamatay araw-araw, nawawala na sila ng katarungan dahil kulang yung evidence at basta-basta lang sila pinapatay. At dito nawawala na yun ng justices yung mga taong na pinatay. Yes, Ba yan? and yung end goals natin or yung solutions, hindi na lang tayo magdadrama dito. Gusto lang nung may akda na ipakita na may pwede tayong gawin. Hindi kung walang aksyon, magiging paulit-ulit lang yung problema. And parang cycle na siya ng buhay ng mga mamamayang Pilipino. And So, andito na tayo sa last part. Paano nakakonect sa bawat isa sa atin? so, simple lang, no? Nakakaapekto siya sa daily lives ng mga mamamayang Pilipino. Yung takot na naranasan ng mga tao, yung phobia ba? Tapos, yung kawalan ng security, parang nag-aalangan na lahat tungkol sa kaligtasan nila. Tapos, yung pagkawalan na rin natin ng tiwala sa justices ng Pilipinas. True. And dahil doon, tumitindi na rin yung mga discrimination. So, sa last part, paano nakakonekto sa bawat isa?
So, simple lang, no? Nakakaapekto siya sa daily lives ng bawat isa sa mamamayang Pilipino. Yung takot na naranasan natin, yung pagkawalan natin ng tiwala sa security natin, yung phobia na dinulot nito, yung trauma, pati yung pagkawalan natin ng tiwala sa justices ng Pilipinas at sa law. So, ayun guys, we tackle Unveiling the Tragic Reality by Carl Lawrence Tabuzo. Mahirap, mabigat, pero kailangan nating pag-usapan. Kayo ba? Ano sa tingin nyo yung tragic reality sa buhay ng Pilipino? This has been your host, JM, Jerlyn and Jillian, and thank you for turning in. And don't forget to stay aware. Just stay critical and always choose to stand for what's right.